Magandang araw po. Ngayon naman nandito tayo sa taniman ng kakawan. Tayo po ay mag-harvest ng saging. Sabi ko nga sa inyo, sa panahon ngayon dahil tag-init, tayo po ay puro harvest ng mga prutas. Dahil hindi tayo makakapagtanim dahil magsa-summer po. Ayan. Nandito si Kapiteno Farmer na nag-harvest ng saging. Ngayon lang po uli kami nakapag-harvest ng saging dahil lagi-lagi po ang nag-harvest ay yung mamimili. Ngayon po hindi available ang mag-harvest kaya si Kapiteno Farmer ang nag-harvest ng saging. Ayan po. Shinare ko sa inyo itong pag-harvest ng saging para tuloy update na rin kay YT. Ayan po. Dito sa lugar na to, nagtaasan na talaga ang ating mga tanim na prutas. May mga bunga na langka natin. Kahit mga bagong tanim pa lang, ay nagbubungahan na po. Itong isang puntahan natin, ito pong isang langkang ito, ipakikita ko sa inyo. Pagpapasensyahan nyo na lang po. Medyo mataas ng damo, tamang-tama po. Itong taas ng damong ito ay magagamit natin sa tag-init para hindi masyadong kawawa ang halaman. Ito po yung langka. Yan. Sa katawan siya bumunga. Ayan po, oh. Yan. Lumaki na po. Medyo ano na. Dalawa pa pala siya kambal. Jer, kambal pala to. Kambal. Kakayanin ba ito ng puno? Ang liit. Ayan po, oh. Napakaliit po ng puno. Bumunga na yung langka. Kakayanin kaya ng langkang ito sa puno. Ito po yung grafting naming tanim. Oh, ayan na po. Dalawa-dalawa yung bunga. Napakabilis ng panahon na parang kailan lang nilinisan to. Ito na po. Medyo madamo na uli. Ang sunod na linis po nito ay sa susunod na Mayo bago magtag-ulan. Pero linis-linis na lang po ng punuan at saka ng mga dahon ng saging ang gagawin natin. Yan po. Sabi ko nga sa inyo, tayo ay mag-harvest ng mga prutas. Ayan po yung mga babagan. Oh. Ayan po, nag-harvest. Tayo ay lahat ng klase ng saging ay hina-harvest. Ayan po ay latundan. Medyo nagdikit-dikit na yung ating puno dito. Maganda pa yung sakwang yan doon sa rambutan mo nilalagay. Yung ating pag-harvest ay may ano rin po. Ayan. Natanggal doon sa pinakababa. Tapos ilalagay niya doon sa ipunin. Hindi may lagay doon sa rambutan. Yung puno. Hindi na. Ayan yung tabi. Pangalaki niya, buhay na yan. Buhay na raw. Hindi na niya nilalagyan. Kasi nabungan na. Nilalagyan ang maliliit. Kakatuwa yung mga puno po dito naglakihan na. Yan. Yan yung ating simpleng buhay sa probinsya. Ayan, pot wala tayong ginawa kundi
mag-harvest ng saging. Puro latandan po ito. Dahil kahapon pa po siya nag-harvest ng saging dito sa side ng Ilaya. Ayan po. At yung mga pinagtibaan niya, nilalagay niya sa puno ng paminta. Nakailang buwig na rin tayo ng latundan. Ayan po. Yung mga maliliit, doon nilalagay para pang takip. Para hindi matuyo ang puno. Dahil tayo nga po ay magsa-summer. Yan. Puno na rin po ng mga tanim ang ating taniman dito sa side na to. Sabi ko nga sa inyo, magdadagdag na lang tayo ng lansones. Dahil yung ibang kakao na pangit, papalitan natin ng ibang puno. Dahil hindi nga po tayo aasa sa kakao. Ayun po, hinahati ni Kabiteño Farmer yung kanyang pinagtibaan. Dahil ilalagay po yan sa mga puno ng maliliit pa para hindi po siya matuyo. Yun po ay nagsisilbing pantabing sa summer. Yan po eh may katas kaya maganda po ang nagagawa sa isang puno. Ayan po. Yan. Kada may i-harvest, nilalagay na niya doon sa puno ng saging. Marami na latundan tayo na harvest. Hakutin muna natin. Ito na po yung na-harvest na saging. Dito po lahat niya dinala from doon sa Ilaya ng taniman. Ayan na po at nahakot na lahat dito. Yan po yung hinarvest natin sa Ilaya ng bahay kanina. Yan. Hindi man ganong karaming puno pero pag nagsabay-sabay po. Yan po yung na-harvest sa likod ng bahay at doon sa Ilaya. Kahit po ang puno natin, tatlo-tatlo na lang nasaba, 4 na piraso sa isang puno, yun naman po ay marami pa rin dahil malawak po yung Ilaya. Yan po yung ating latundan. Dito po niya hinahakot sa ilalim ng santol para malilim or malamig habang nagpipiling at saka hindi masyadong mainitan yung saging. Dito po natin dinadala sa harap ng bahay at dito po yung pipikapin ng mamimili. Katulad ng sinabi ko sa inyo, laging ang namimitas or nag-harvest ay yung mamimili. Ngayon lang po nag-harvest si Kabiteño Farmer dahil hindi po available yung nag-harvest. Yan. From dyan na lang yung kukunin. Ayun po yung ating daan. Mapapansin nyo may kahoy doon sa gitna para hindi po maatrasan na mabibigat na sasakyan na may karga. Yan po. Yan yung harap ng bahay namin. Naglakihan na yung aming cherry blossom. Yan. Meron na po dyang nahihinog na diyas. Ayan po. Sabi ko nga sa inyo, iba't ibang uri ng tanim na saging tayo meron. Meron tayong diyas, latundan, at meron din tayong lakatan. Yan po ay mamaya ay kukuhanin na ng mamimili.
Yan. At yung side na yon hindi na po pwedeng ibenta at yun po ipamimigay natin kung sino may gusto. Lahat ng hindi pwede, yun po ay pinamimigay natin. Yan. Shinare ko lang po sa inyo itong saging na hinarvest namin dahil dito sa probinsya po, simpleng buhay, hindi man ganong karangya yung mga pananamit natin, pero marami po tayong libreng pagkain na prutas at may pambenta pa tayo dahil nga po marami naman tayong na-harvest, hindi natin kakayanin kainin, kaya tayo ay nagbebenta. Yan. Medyo marami-rami po tayo nakuhan saging na saba. Ayan po. Kaya ngayon ko lang sa inyo na share yung pag-harvest uli ng saging dahil yung mga mag-harvest po ay kinukuha tapos dinadala na nila yung parbuweg. So yung mga hindi na mabibili, nagagamit din nilang pangkain yung mga nag-harvest. So hindi ko na video dahil nga po pag diretso sa sasakyan. Yan. Mabilis lang po yung pipiling dahil si Kabiteño Farmer ay sanay na sanay pong magpiling ng saging. Yan po. Shinare ko lang sa inyo itong pag-harvest ng saging para update na rin kay YT. Muli maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo kay Kabiteño Farmer. Shoutout po sa lahat ng mga viewers, sa subscriber. Salamat po sa patuloy na suporta at pagpapalipad nyo sa channel ni Kabiteño Farmer. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless po. Bye-bye.